MasterJet, nag-apply po ako ulit ng MPL sa GSIS. Automatic po ba mawawala ang nakalagay na DND balance ng previous loan kapag na-credit na yung money sa UMID account ko? DND mga master, ibig sabihin po nito ay due and demandable, no? So ito po yung mga loan accounts na nagkaroon ng sobra sa 6 na buwan yung total arrears ng isang loan. Kapag due and demandable na ang isang loan, magkakaroon ito ng interest and penalty na equivalent sa 18% ng loan balance ninyo. 18% per year compounded monthly. So ganun po kalaki yung kanya pong interest, kaya talaga nakakabahala kapag naka-DND na ang isang loan account. Sa tanong na ito, kung mawawala na ba yung pagiging DND ng isang loan kapag nag-apply ulit ng MPL? No, kung ito ay isang MPL na naka-due and demandable na, tapos nag-apply ka ngayon ng bagong MPL, so nirenew po ninyo yung naka-due and demandable na account. Kapag nag-renew kayo, di ba makikita po ninyo mayroon pong napakalaking halaga na nakadeduct, no, from the gross amount of your loan application. Mayroon pong nakadeduct doon na outstanding balance ng inyo pong existing loan. Sa case na ito, yung existing loan niya ay due and demandable na. Kapag nag-renew ka, lahat ng mga charges ng inyo pong nagdaang loan ay nabayaran na, no? Nabayaran na siya through deduction doon sa bagong loan application. So, effective ng pagkaka-approve ng inyong bagong loan ay automatic po na wala na yung pagiging due and demandable sa naunang loan. Kasi nga, fully paid mo na yun. Okay? Yung naka-DND na loan account, fully paid mo na. Yung poproblemahin mo na lamang ay itong bagong loan mo ngayon na masisiguro na hindi na siya magkakaroon o hindi na siya magiging due and demandable in the future. So kapag nag-renew ka, sa case na to, pumasok na yung pera, no? Kapag papasok na yung pera sa UMID account, then the more na talagang nakapag-process na kayo ng renewal, approved na talaga yung loan ninyo dahil natanggap na po yung pera. No? So in other words, ay bago na talaga itong inyo pong loan na nasa inyong account, itong multipurpose loan na inyo pong in-applyan. Kalimutan nyo na lang yung nagdaan na loan account po ninyo, no, na naging due and demandable. Wala na po, solved na po yun, no? Hindi po natin alam kung ano po yung totoong nangyari, kung bakit naging due and demandable yung isang account. Pero sa GSIS kasi, in default or due and demandable kapag sobra 6 months yung total arrears ng isang loan account. So, ang importante dito ngayon, just to answer the question is, totoo po na bago na yung inyong loan, no? Bayad na yung naka-due and demandable na account. So, wala na pong due and demandable na loan ninyo sa GSIS kasi nga nakapag-renew na po kayo and successful naman kasi pumasok na yung proceeds sa account. So, wala na pong problema. Ang sa atin ngayon, let's just make sure na talagang hindi tayo matatanggal sa payroll para tuloy-tuloy yung deduction, and i-check po natin sa GSIS Touch yung pagpasok ng mga payments nang sa ganun ay masisiguro po natin na lahat ng mga nakadeduct sa ating sahod ay remitted doon po sa GSIS.